So, mga kaganang buhay, pangalawang gabi na natin ito dito sa Tagaytay Mahogany Market. At nakita natin talaga, marami akong na-observe, mga kaganang buhay na pwedeng idagdag natin sa ating kaalaman sa pamimili. Marami akong nakita ditong magagandang mga bases na manimbang talaga yung baka natin dahil medyo maganda po ang proseso ng pagkilo dito at paglinis sa karne. Ngayon, hintayin na lang natin na makilo yung ating 8 na mga baka. At napansin ko nga po yung mga baka natin yung may pinakamaliit na tamanyo. Kasi dito galing sa Batangas yung mga baka, ang lalaki talaga. Pero syempre, ipagmalaki din natin mga kanegros ang ating mga baka. Marami ding malalaki sa atin. At may mga native pa rin na nadadala tayo dito. Pero masarap ang karne ng native. So, antabayanan po mga kaganang buhay ang ating 8 baka na pinakatay kung ano po ang resulta. Gusto ko pong malaman, excited na po ako kung may panalo tayo dito po sa aking tour sa Katayan. Kaya antabayanan po mga kaganang buhay. Ito mga tauhan ni Busmani. Ito? Yan. Ang cute ng ating baka dong, no? Ang sa kanila, ang laki-laki, sa atin cute lang. Tutukan natin, mamaya, pati laman, natanggal niya. Pag lalaking baka dong, kunti lang sibo. Pag babae, maraming tanggal. Pero meron ding babae na, wala ka rin tanggalin, payat. May sibo pa rin yun, kahit payat? May sibo pa rin ang babae, kahit payat? Sibo? Oo. Ito pa rin. Ayan yung balls, oh. Tingnan nyo, ang lalaki ng balls doon sa kabila. Sa atin, lang, cute. Yun. Tanggal. Ay, grabing taba. Oh. Oh. Yun. Ito pa, oh. Nakikita ko yung taba. Ha? Yun. Ay, makiraan. Yun, magsasabit sila. Atin pa rin yun. Ito yung malaki nakita ko kaninang taba. Ito yun. Sa bandang, puwet. Yun na yung natanggal sa isang baka. Sige daan ka lang Yun. Kita. MA, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Manny Angulo. Number 033. Hindi yan. Hindi nagkakapalit-palit. Oo. Apa? Wala ka para bukas. Bulbul na kayo dyan. Ano yun? Bulbul na tini. Ayun. Aldo! Manny, MA. O si Castor, nakaabang yan. Pag-kilo na ating mga kalabaw, nakaabang na yan. So, ito naman po ang mga ulo-ulo ng ating mga kalabaw, baka. Di kaya tayo makita ni Whitey? Ni Lulu Whitey?
Hindi tayo makita nito sa mga mapupula na to. Ayun, pinipicture-picture pa nila. 282 kilos. Ang laki. 278 lang pala. $278 kilos. Isang baka lang yon, 4 na sabitan. Ay, kagaling. Tapos tingnan nyo, may mga sebo-sebo pa, pero hindi inuubos yung sebo. Hindi sila yung sobra-sobrang linis sa karne na grabe na yung bawas sa baka. Tingnan nyo, may mga sebo pa rin, oh. Oh. Sa ibang katayan yan, tanggal lahat yan. Sila yan, meron pa rin sebo. Iba talaga pag nakaka-candy? Oo. Yun. Grabe. SD. Paliwari pagod. Mga tao natin, ano lang oh. Cool lang, cool. Kasi alam nila, bang nililinisan ng karne natin, hindi naman naaabuso. Tingnan nyo yung isang hita natin, para dun sa isang hita nila. Ito po yung isang hita nila, oh. Grabe! Grabe ang laman ng isang hita nila, oh. Yung sa atin, tingnan nyo, napaka-cute. Oh. Ang liit. Ang liit. Ang liit ang hita natin. Dalawang hita, ang liit compared sa hita na dalawa na to, oh. Jumbo yung sa kanila, eh. Meron din tayo niya. Paano nila? Meron din tayo, pero yung mga lalaki, andun pa, pinakahuli yung katayin. Yun. Ay, grabe. May laman yun, pero taba lang talaga kinukuha. Grabe. Yan. Pagkatapos kung ibaba lahat sa mga freezer van, ito na po, ang gaganda na po nila tingnan. Meron pa pong galing doon, no? Pangatlong freezer van. Ayun, no? Pangatlong freezer van. Tatlong freezer van po ang binaba. Kaya tingnan nyo, ang laki. Lalaki ng mga hiwa na sa kanila. Ang lalaki. Ang mga hiwa. Lalaki kasi mga baka. Hello. Oh. Ito. Iba naman ditong may-ari. Oh. Hanggang dito sa pinakadulo. Mga kagandang buhay. Lehera na yung mga preskong karne. Yun. Para-paraan. Para mabuhat ang karne. Ronnie Meat Shop. Tapos dito. Ang dami dito, oh. Yun. Hanggang dun. Ah, grabe. Jerry and Cora. Ito naman. Pampawi ng antok. Puro kape ang benta. Balik tayo.
Yung karne natin, yung pinakamasarap, syempre. Pinakamalasa. Yun na, naka-display na. Ay, kasarap. Ng mga karne natin, mga kagandang buhay. Pulang-pula. Oh, ito na nga po, kinikilo na. Bantayan na ni Castor ang ating baka. Kung pare-pareho po yung numero. Kasi mahirap din po pag wala tayong naka-assign na bantay. Yun, pinipicture-picturean. Triple dos. Oh. Malalaman natin kung kaninong mga baka yun mamaya, no? Ready na po si Castor para po ilista ang bawat kilo ng ating mga baka. At hawak-hawak na po niya ang kanyang listahan dahil siya po ang inaasahan natin sa pag-manage ng ating katay dito sa Tagaytay. At halos gabi-gabi, napupuyat yan. Minsan hanggang alas 11 matatapos at kadalasang ang tulog ay alauna na ng umaga. Meron po siyang 400 pesos po na food allowance every day. Pero libre naman po ang kanilang bigas. Malaking bagay po yun. At minsan nakakalibre din po siya ng karni sa mga lawit na binibigay po sa kanya. Kung titipirin ay 200 pesos lang po or mas mababa pa ang nagagastos niya sa isang araw sa pagkain. Magkano po ba ang sweldo ni Castor? Ang sweldo po ni Castor, mga kagandang buhay, is naka-base po sa bawat dating ng ating truck. Every truck po na dumadating, meron po siyang 4-5 na tumataginting pagkatapos pong katayin ang lahat ng laman ng ating truck. So yung trabaho niya lang po talaga is mag-prepare ng baka natin sa katay at samahan po sa katay. Dito po sa Tagaytay Slaughterhouse ang ating mga baka hanggang matapos pong katayin at mailista po ang recovery ng bawat irtag po ng ating mga baka. So sa isang buwan po, nakakatatlong truck po tayo. Oo. So, 4-5 times 3 is equal to 13.5 at meron po siyang food allowance 400 times 30 days is equal to 12,000. So, meron po siyang gross income na 25,500 every month. Kasi nga, kung magtrabaho tayo mga kagandang buhay sa mga kumpanya, ganyan, so, ano lang po ang sweldo nun? Minimum po. Pero, okay na to ang sweldo po ni Castor at kung maganda po ang recovery, meron pa po si Roger na, syempre, alam mo na yon, may pang for the boys. So, depende na lang po sa kanyang pagtitipid dahil may libre naman pong karne sa mga lawit-lawit at bigas. So, hindi po sila nauubusan ng bigas. Bawat biyahe po, nagpapadala po tayo ng half sack, mga kagandang buhay. At ang pinaka-importante po doon, manalo or matalo po ang katay, may sweldo siyang matatanggap. At saka minsan, nakakauwi rin po siya sa kanyang pamilya po, mga kagandang buhay. Depende po yan sa usapan kung sino po ang talos po sa kanya. So, sila lang pong magkapatid, si Lilan po, ang pwede pong pumalit sa kanya. At training niya rin po si atin pong Samson ng team, si Rico, mga kagandang buhay, training na po niya yan. Katuwang na po niya, mga kagandang buhay, marunong na pong magpainom at mag-alaga po sa ating mga baka para wag po tayong madisgrasyahan ng baka, mga kagandang buhay.
Mula po nung si Castor ang nag-manage ng ating katay dito po sa Tagaytay Slaughterhouse, mga kagandang buhay. Sa totoo lang, ay nabawasan ang aming stress na manakawan ang aming karne. Hulog po siya ng langit sa atin dahil nawala na ang mga dating tauhan natin na mga pasaway at bantay sa lakay. Yun po yun, mga kagandang buhay. Sa negosyo pong ito, matagal po bago namin na-centralize ang biyahe. Sa ikakapanalo po ng biyahe natin, dapat po ang mga cowboys natin ay honest. Yan po ang unang factor. Pangalawa po, sa ikakapanalo ng biyahe, dapat ang cowboy natin may malasakit sa negosyo natin. At pangatlo, dapat mahal nila ang trabaho nila. Kasi kung wala silang ganyan, na tatlo na yan, na factor, mga kaganaboy, hindi nila magawa ng maayos ang kanilang trabaho. At ikakalugi po ng ating biyahe. Sa atin naman pong pinagdadalhan ng ating mga baka sa Batangas, mga kaganabuhay, or sa ating mga taga-katay, yung nagbabalk po ng ating mga baka, para sila po ang magkatay at may benta din nila sa palengke ang mga karne ng ating mga baka. Dapat po ang taga-katay natin para magtagal tayo sa kanila ay yung may malasakit po sila. Concern po sila, mga kagandang buhay, kung paano tayo kikita. Yan po ang hinahanap natin, mga kagandang buhay. Sa mga previous natin na taga-katay, wala silang pakialam, tanggap lang sila ng tanggap ng mga baka, ng mga behiro, kahit magtagal po tayo doon. At matagal po nilang katayin yung biyahe natin, lumalaki po yung expenses natin. So, yung iniisip lang nila siguro, yung para sa kanila, wag silang maubusan ng baka, pero sa ating pong side, ay tatagal tayo doon, lalaki po ang ating expenses, talo na po kaagad ang biyahe. Sa ating pong mga sipatador, honesty is the best policy pa rin po sa pamimili. Kasi minsan po, pinapatungan nila ng presyo. Oo. So, bibili nila ang baka, pero may may kasunduan na meron silang matatanggap doon. Between ahinti at sa mga komprador natin. So, nabibili nila ang baka ng mahal, pero meron na po silang tubo doon. So, honesty is the best policy pa rin po. Ilalaban natin yung pamimili natin sa ikakapanalo ng ating biyahe. Oo. At dapat po maipanalo talaga ang sipat. Kasi kay Kabiyang Winnie, marami pong mga bad ideas dati na dumating sa akin. Kaya kung napansin nyo noon, ayaw ko talaga na doon mamili si Kabiyang Winnie kasi niisip ko po yung mga sinabi din ng iba na pwede po talagang patungan ni Winnie doon sa bukid. Pero ang sabi naman ni Kabiyang Winnie sa akin noon, Madam, malalaman mo yan kung hindi ko maipapanalo ang biyahe. At na-realize ko po, mga kagandang buhay, bandang huli na, panalo naman. Bahala na si Kabiyang Winnie. Alam ko naman po na pumapatong si Kabiyang Winnie doon pambili ng mga pagkain, sa baka at siya, tapos mga bayad-bayad din po sa mga hawiring-hawiring, o kung ano pa doon, mga kagandang buhay. Yun lang po. Pero, ang good thing noon is, sabi ni Kabiyang Winnie kasi, mapatunayan mo yan na honest ako, Madam, kung ang aking recovery ay naibigay ko po sa biyahe talaga na hindi po ikakalugi. Kaya very good po si Kabiyang Winnie. So yun po kasi ang mga sipatador dapat may improvements po ang kanilang performance. Yung kaya nilang ipanalo yung biyahe nila kasi mga kagandang buhay, nagsasayang ka lang ng pagod. Oo, kung hindi naman kikita yung nabili mo. Dahil ang sweldo mo o ang makukuha mo ditong panalo ay base po sa resulta ng iyong napamili. So lahat po yan, mga kagandang buhay, ang sipatador kahit dun sa ibang mga komprador, ang mga behiro, ang mga komprador po nila, ganun po ang patakaran. So napakaganda din pong basis yan kung mag-umpisa ka po ng negosyo, yung alamin mo rin po yung patakaran ng mga nauna sa'yo. So, ang sipatador talaga, mga kagandang buhay, is naka-base ang kita nila dun sa resulta ng katay. Pero dito po sa atin, nalilibre ko po, pag nagseldo po ako sa YouTube,
at saka hindi po nanalo si Nalon, binibigyan ko po siya ng sweldo sa YouTube kung hindi po siya nananalo sa kanyang sipat. Pero mga kaganang buhay, hindi naman po hanggang na ganun po ang mangyayari. Kailangan pagsikapan talaga na maipanalo ang bawat sipat. Ayun po. Si Kabeng Winnie po ang highest pointer ng ating team kasi bawat biyahe po ay kumikita siya. Overall recovery. Oh, very sad po tayo kay Kabeng Nalon dahil nahihirapan po talaga siya na maipanalo ang sipat dahil sa mahal na po talaga ang presyo sa stockyard. Kahit si Kabeng Roger nahihirapan po mga kaganang buhay. Marami po kasing nagtatanong sa atin kung kamusta na po si Kabeng Nalon. Oo. Pero yun po kasing nangyayari sa mga nabibili ni Kabeng Nalon, hindi po niya talaga naipapanalo mga kaganang buhay. So, bilang pagbibigay pugay sa kanyang mga sakripisyo dito sa team natin, nabigyan naman natin siya ng isang maliit na tindahan na kanyang pagkakakitaan na mga kaganang buhay. Sa kanya na lang po yan kung ready na po siya ulit na muling sumabak sa sipatan. So dito po sa aming team, mga kaganang buhay, very honest po tayo dito, transparent po tayo. So, alam nyo, sa dati nilang mga kauwi natin, no, ulitin lang natin, 4,000 lang per trip nila doon sa iba, pero dito sa atin, 6,000. So sabi nga ng mga na-interview natin, natanong din natin ng mga lumipat dito sa atin, very good daw sila dito sa atin kasi nabubuhay nila yung pamilya natin at at the same time po, meron pa po silang backloading na sa akin, konting tip, mga kaganang buhay. Yung driver po natin, 2,000 to 3,000 ang tip nila dyan, depende po sa dami ng kalga nating itlog at saka feeds. Tsaka tig 1,000 or lesser pa dun sa mga cowboy natin, yung ibibigay natin sa kanila. Halimbawa, konti lang yung itlog natin, 2,000 yung binibigay ko sa kanila. Kung 3 silang cowboy po na umuwi, hati sila doon. Pero kung 2 lang ang cowboy na umuwi, tig 1,000 po sila. Ganun po yan mga kagandang buhay. At minsan, yun nga, meron din silang natatanggap na mga, mga porsyento din sa mga nabili nila. Kagaya na lang po ng nabili ng ating mga cowboy sa farmer na tig 2,000 po sila. Ni Lorjan at saka si Tudong. Time check po natin mga kaganang buhay is 9:22 in the evening at meron pa po kaming 2 oras na tatakbuhin para po marating namin ang aming kahingahan natin mga baka sa Agoncillo. So sa akin pong napansin at naobserbahan, wala pong kakaba-kaba akong nararamdaman. Unlike po dati sa observation ko sa iba pong mga katayan tour ko na talagang tinatawag ko yung mga tao, ay, sana kayo? Yung baka natin, batayan nyo. Yung karne natin doon. Kasi nga may mga baldi sa baba ng sinasabitan ng ating mga karne. Tsaka matutulis po yung mga kutsilyo nila. At tsaka ang bibilis po ng mga galawan, mga kaganang buhay. Pero dito po sa Tagaytay Slaughterhouse, meron po tayong isang grupo na nagkakatay ng ating mga hayop at instructed po. Ay! Oh no! Oh my gosh! Ano ba yun? Linimot mo, may nadaan. May nadaan eh. Napulot niya ang ano yun. Wow, kawawa. Ano pa pala, ang bilis ng kotse. Tataya niya yung buhay niya. So, pagpatuloy natin yung reporting. Sana ba tayo? So, yun nga, walang kakaba-kaba dahil instructed ni Sir Manny Angulo ang kanyang mga taga-katay at syempre binabatayan rin po ng ating magiting na kasama yung driver po natin, si Busing Alan at saka siyempre si Castor.
Ang instruction po sa kanila, walang ibabawas sa karne. So, saan po nagbabawas ng mga taba? Nakita naman po natin. Doon na po mismo sa lamisa at doon din po kinikilo ang ating mga karne. So, walang kakaba-kaba. Tapos, very organized dahil wala ka pong alalahanin na magkapalit-palit yung karne dahil, of course, may mga tatak. Iba po talaga sa pakiramdam. Kasi nga nakapunta na ako sa 2 katayan. Oo, naka-ano na ako doon, naka-tour na ako dati mga kaganang buhay. Yung feeling ko, mga kaganang buhay, na ang dali lang pag nakawan yung aming mga karne. Oo, kasi nga parang hindi sapat yung may bantay ka. Pero dito, mga kaganang buhay, wala silang binabawas. Lahat sila nagpapakatay doon sa slaughterhouse, Tagaytay Slaughterhouse. At ang tanggal ng mga sebo, mga kaganang buhay, doon na mismo po lahat sa pwesto. Kaya very safe po, mga kaganang buhay. Palakpakan po natin! Yay! Yan po yung observation ko. So, pag uwi ko po, habang sumisipat ng baka, alam ko po na nakukuha natin yung tamang panimbang ng ating mga karne. Oo. At tapos po, may kaalaman pa ako nakuha kung paano titingnan ng baka na may inom. Yun, napakaganda at napakagaling, mga kaganang buhay. Yung minsan po sa negosyo natin, tayo talaga'y mag-obserba para po yung mga lumalabas sa bibig natin, may tama po tayong basihan. Salamat po sa pagsubaybay lagi sa mga vlogs ni Sol's Ganabuhay at hiling ko po na sana may mga makuha rin po kayong mga pointers dito po sa mga tour natin o sa mga vlogs po natin. So, ayan, mga kagandang buhay. Smooth din po ang takbo natin ngayon. Thank you so much. So yan, mga ilang oras patakbuhin natin. Higit pa sang oras, no? Wala. Wala na? Wala. Wala na, medyo mabilis, wala tayong karga eh. So, siyempre, ikaw ang driver namin, lagi kang nasa Katayan, nakita ko, puro friends mo na doon lahat. Oo naman. Oo. Talagang sinasabi ko naman, mapapagtiwalaan natin ang mga magkakatay natin dyan. Oo. Dahil yun ang isang kabilin-bili na namin. May mahuli sa inyo, tanggal. Na nakuha ng karne. Maawa kayo sa nagdi-deliver. Oo. Magnakaw kayo ng karne, wala rin kayo makakatay. Dahil kayo, hindi na tayo babagsakan ng ating supplier. Oo. Yun ang kinukuha ko sa mga yan. Kaya sabi ko, tanggal kayo. Disiplinado sila. Hmm. Takot silang mawalan trabaho. Aba, yun lang ang kanilang trabaho. Kanila pang gagayunin, magnanakaw sila, yari. Kaya ako yung uuwi at sasabihin ko ito kay Kabiang Roger na talagang panatag ang loob natin. Makikita nyo, kahit kami nasa sa labas o naman, dahil ako, binibisita ko rin ang karne natin, yung mga ilailalim. Alam ko mga kat niyan. Oo. Tanong nyo kay Tor na, Tor, ito kita mo naman, binibisita ko, baka may nababawas. Dahil ayaw ko ng gano'n na kami rin na mawawala ng hanap buhay pagka kayo nawala. Mahalaga sa amin yun kasi minsan nakita mo naman, lugi kami. Kaya Pero nga. ngayon, mukhang maganda yung recovery natin, no? So, kumbaga, talagang tulungan. Yan na lang ang yung ating na lang pangumpay na yan sa baka. Kung Oo. tutusin, hindi ko na yan sagot eh. Hindi mo na trabaho yun. Hindi ko na, ako'y naawa, inihahanap ko talaga kung saan. Oo. Maraming salamat, Lan. Talagang sabi ko, tara, umpay tayo, kawawa ang baka. Lugi, pag walang kain. Ay, lugi. Galing sa biyahe pa yan. Gutom yan. Dapat makarecover. Kita nyo, yung nagtatagal natin baka, pabigat pa siya ng pabigat, yung natitira. Oo, napansin ko nga. Yung mga natitira natin, pinakahuli natin kinakatay. Abay, bumibigat. Pabigat yan dahil hindi naman natin napapabayaan niya sa atin sa Batangas. Masisipag ang naiiwan natin mga kasama doon. Oo nga, no, natanggal na natin yung mga pasaway. O, magagaling na lang natira.
Oo. Tulong-tulong ba? Para tumagal ang trabaho nila din. Oo. Sila din mawawalan. Doon na ay talaga. Oo. Hindi naman sa pag-ano eh. Pag sila nagloko, wala silang trabaho. Oo. O mapapalitan sila. Kukuha ako na iba magkakatay. Ayan po. Mga kagandang buhay. Dito na kayo bumili sa Tagaytay, Mahogany Beef Market. Yan, napaka-fresh po ng siyempre, mga karne dahil nakita naman nila. Bagong katay talaga. Bago talaga. Oo. Tapos, kamusta naman ang presyo dito sa Mahogany? Eh, 350, 320. Depende sa cut. Depende sa binibili na kung anong Volume. parte. O, tsaka kaparte. Parte ng Ayun. mga karne. Oo. Wow. So, ano pang hinihintay nyo? Taga Maynila, marami ring bumibili. Oo, sa mga gusto mag-open ng restaurant. Dito kayo sa Mahogany Beef Market ng Tagaytay. Kasi fresh na fresh po ang mga karne dito. Ayan, galing Bisaya pa yung iba. Matatamis, masasarap. Galing Bisaya. Oo, maliliit Magaganda. lang. Tsaka kuhan, yung pure Tagalog. Oo, malasa. Ma-upgraded na rin yung iba. Pero tayo lang yung may pinakamaliit doon. Yung mga hita, tiningnan ko, ang lalaki ng hita nila. Sa atin, cute. Grabe. Masarap naman yung sabaw nun.